Dahil ang Diyos, hindi lang po marunong magpatawad sa mga kasalanan. Ang Diyos, marunong ding maghilom, magpagaling ng sakit ng ating mga loob. Pag wala ng sakit ang iyong puso, ang iyong loob, mawawala po ang iyong galit. Amen? Mga ilang araw na po, hindi ko po alam kung napapansin niyo po ito sa ating bansa. Marami po nagrarally, marami po nagpoprotesta, maraming taong galit, maraming dismayado, maraming nawawalan na po ng tiwala. At kung tutuusin po, may dahilan naman talaga kung bakit nasasaktan, nahihirapan ang maraming Pilipino. Opo, nakakalungkot po maraming issue na hindi pa rin nalulutas. Mga aligasyon po ng korupsyon, hindi pa natatapos yung flood control issue. Maraming lugar po, binabaha pa rin, kawawa ng mga tao kapag umuulan na. Wala pa rin katapusan yung bangayan, away sa politika. Pero alam niyo po kung anong mas nakakalungkot? Ito po. Hindi lang po yung problema na kinakaharapan ng ating bansa. Ang mas malungkot ay yung tayo mga Pilipino, nagkakawatak-watak tayo. Hindi po ba? Nag-aaway-away tayo, nagsisiraan tayo, nagmumurahan tayo, naglalabas tayo ng mga masakit na salita sa social media. Sinasabihan mo yung iba, bobo ka, tanga ka, wala kang pinag-aralan, bayaran ka. Minsan, dahil lang po sa magkakaiba tayo ng kandidato, ng opinyon, paniniwala, kung ano-ano yung mga masasakit na salita na binibitawan natin. Wala naman pong masama na maglabas ng sakit ng loob. Hindi po ba? Normal lang naman magalit, normal lang naman masaktan, normal lang naman manindigan para sa katotohanan, para sa hustisya, para sa katarungan. Pero sana naman, habang pinaglalaban mo yung tama, yung paniniwala, huwag mong kalimutan kung sino ka. Hindi po ba? Huwag po nating kalimutan kung sino tayo. Tayo pong lahat, Pilipino. Hindi po ba? At higit sa lahat, tayong lahat, mga Kristiyano, tayong lahat, naniniwala tayo sa isang Diyos. Sa tanong ibig sabihin nun, pag naniniwala ka sa Diyos, yung iba ay kapatid mo, yung iba ay dapat ituring mo, nakaisa mo sa paniniwala mo sa Diyos. Maaaring magkakaiba man po tayo ng opinyon, pero hindi po dapat mawala yung paggalang natin sa bawat isa. Hindi po ba? Maaaring hindi po tayo magkasundo, pero hindi naman dapat mawala yung pagmamahal. Kahit naman po sa pamilya, di ba? Meron tayong mga argument, meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, pero pagkatapos pa rin ng lahat, kakain pa rin tayo sa isang lamesa. Hindi po ba? Pagkatapos ng lahat, magkakapatid pa rin kayo, magkakapamilya pa rin kayo. Hindi po ba? Maaaring ipaglaban mo ang katotohanan. Pero sana naman, huwag mong patayin yung dignidad ng kapwa mo. Amen? Kaya bago po kayo makipag-away, sana matandaan niyo po, ang taong galit ay nasasaktan lang. Huwag niyong personalin yung galit ng tao.